Ang rare earth na hawak ng China ay makikita sa halos lahat ng bagay mula sa fighter jets hanggang sa headphones, at pati na rin sa mga electric vehicles. Pati na rin ang mga data centers, drones at wind turbines ay umaasa rin sa mga materials na ito. May isang estimate na nagsasabing kung susundin ng mga bansa ang kanilang kasalukuyang climate pledges, ang taunang demand para sa rare earths ay tataas ng 62% pagdating ng 2040. Pero alam mo, karamihan ng rare earths sa mundo ay galing sa China na ginagamit ito ng mas madalas bilang bargaining chip. Kaya, lumalaki ang pangangailangan na basagin ang monopolyo nito. Ang magandang balita ay ang rare earth reserves ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo na makakatulong para mabawasan ang pagdepende ng Amerika sa China. Ang Defense Department ni Donald Trump ay naging pinakamalaking shareholder sa nag-iisang rare earth producer ng bansa, ang MP Materials. May malalaking reserves din ang Brazil at Australia. Si Anthony Albanese, ang Prime Minister ng Australia, ay pumirma ng deal kay Trump para magtulungan sa mga mining projects sa dalawang bansa. Ngayon, makikita natin ito bilang isang napakalaking araw sa ating relasyon. Pero aabutin ng ilang taon bago maabot ang production levels na kailangan para matugunan ang demand. Bilang alternatibo, ang pagre-recycle ay makakabawas sa dami ng bagong rare earths na kailangang i-extract sa simula pa lang. Ang mga ores na naglalaman ng rare earths ay may medyo mababang konsentrasyon, kaya honestly, ang pinakamagandang source ng mga metal na ito ay nasa mga produkto na existing na. Ang Apple, na committed sa $500 million partnership sa MP Materials para gumawa ng magnets mula recycled rare earths, ay talagang nagsikap na makipagtulungan sa isang cutting-edge rare earth recycling line sa Mountain Pass, California. Ito rin ay aabutin ng ilang taon dahil, alam mo, may chicken and egg problem. Ang pagkakaroon ng maraming rare earths ay galing sa ang recycling ay talagang umaasa sa pagkakaroon ng maraming produkto na pwede i-recycle sa ngayon. Karamihan sa mga electric cars sa kalsada ay medyo bago pa, kaya hindi pa sila makikita sa scrapyard sa loob ng maraming taon. Isa pang approach ay ang paghahanap ng mga alternatibo sa rarest. Matapos ipagbawal ng China ang export ng mga elements sa Japan noong 2010, ang mga Japanese firms ay nakagawa ng heavy rare earth 3 magnet para sa hybrid vehicle motors. Ngayon, sumusunod na rin ang ibang car makers. Nagiging pabor din ang mga alternatibong materyales. Halimbawa, ang mga scientists ay nagsisynthesize ng tetratonite sa kalikasan. Ito ay matatagpuan sa ilang meteorites. Mayroon itong magnetic properties na katulad ng sa rare earth metals. Nakagawa na ang mga scientists ng tetratonite sa labs mula pa noong 1960s. Pero mabagal at mahal ito. Ngayon, naghahanap sila ng paraan para mapabilis ang proseso at mapababa ang presyo. Ang consistent investment ang marahil ang pinakamahalagang paraan para makakita ng pagbabago. Dati, kapag ni-restrict at pagkatapos ay ni-restore ng China ang supply ng rare earths, binawasan ng mga kumpanya ang investment sa mga alternatibo. Pero ngayon na, mas madalas nang ginagamit ng China ang kapangyarihan nito sa rarest, may matibay na dahilan ang ibang bahagi ng mundo para ipagpatuloy ang pag-invest.